Hello, good day everyone. I am Emebon P. Calda from BSEd English 1B. Now, allow me to continue our discussions last meeting about the global citizenship, which is the mondialization. Mondialization comes from the French word mondialisation. As a philosophy, this term seems to be a response to globalization's dehumanization through planetarization, as quoted by Teilhard de Chardin, and the early use of the term mondialization was the save to the act of a city or a local authority declaring itself as a world citizen, city by voting a charter stating its awareness of global problems and its sense of shared responsibility. So, as we read to the concept, mondialization nag-start ni siya sa usa ka tibuok nga globalisasyon nga nagpakita sa kalibutan nga walay personalidad ug labaw pang nakatuon sa tibuok nga planeta. Kini nag-start ni sa mga syudad o lokal nga mga lugar nga nag-declare sa ilang kaugalingon nga as a world citizen sa usa ka lugar aron ipakita nga sila nag-atiman sa global nga mga issue. Ang idea niini is ang paggipalig-on sa mga tawo like ni Gary Davis o Robert Salazar nga gusto nila nga ang mga individual o mga lungsod magtuman sa ilang mga responsibilities para sa mga problema sa kalibutan. And as we read to the concept, ang first city nga was and as we read to the concept, the first city was mondialized is from Cahors sa France on 1949. After ato, daghan pang lain nga mga syudad like sa France o sa tibuok nga kalibutan nga aming mondialize. Ang ilang purpose mao ang paghimo sa usa ka People's World Constitutional Convention kung asa ang mga representative gikan sa tibuok kalibutan nga maghimo og mga global nga balaod. Tungod kay ang United Nations wala matinud-anay sa paghimo og sa usa ka global nga institution para sa kalibutanong kalinaw. And sa nagkadugay 1,000 kapin na sa mga syudad nga aming apil nga dako ang mga lungsod sama sa Los Angeles o Tokyo nga mi-declare sa ilang kaugalingon apil sa mga kalihukan. As we read in the next slide, the mondialization is usa kuno ni siya sa mga kalihukan sa tao. Like kanang gusto nga mga magtrabaho ang mga tao sa tibuok kalibutan mura og kanang team. Ang purpose ani mao ang paghimo og mga global nga mga patakaran or organizations nga sundon sa tanan samtang girespeto gihapon ang kultura sa matag nasod. Ang kalihukan ani is nagbugna na pud og bag-ong klase nga pamahalaan nga magdumala sa tibuok kalibutan kung asa ang pipila ka gahom gikan sa mga nasod ay hagigahin. Kining bag-ong pamahalaan makatabang sa paglutas sa dako nga mga problema sama sa gutom, isyu sa tubig, o polusyon. Gusto usab niini nga hatagan ang mga tawo sa tibuok kalibutan og mas dakong kanang boses or pagtagad sa unsaon pagdumala sa mga butang sa tibuok kalibutan. But for now, walay paagi para sa mga tao nga makabuto alang sa global nga mga leader o makahatag og dako nga mga pagtagad sa global nga mga desisyon. Ang mondialisasyon mao ang gusto anis ang bag-ohon kini pinaagi sa pagmugna sa usa ka sistema kung asa ang mga voice sa tanan mahimong importante or mga idea sa tanan mahimong importante sugod from the local
nga mga community o pagtukod sa global nga mga sakop. Earth Anthem. Shashi Tharoor, an author, feels that an Earth Anthem sung by people across the world can inspire planetary consciousness and global citizenship people. This author suggests that the students of this course should write the lyrics of an Earth Anthem with musical composition. In addition, they should also compose the World Pledge or Panatang Pandaigdig. Creating an Earth Anthem means making a song that celebrates our planet and reminds everyone to take care of it. It's like a song for Earth, sung by people all around the world. And Shashi Tharoor is a writer and thinks that this could help people feel more connected to Earth and care for it better. The Earth Anthem lyrics could talk about the beauty of our nature, the importance of protecting the environment, and the idea of everyone being part of one big global family. And it's about inspiring people to be good stewards of the planet that we all share. And as what Shashi Tharoor composed a song is, this is like a promise that people can make to do better, to do their part in making the world a better place. And it might include the commitments to things like protecting the environment, promoting peace, and treating everyone with kindness and respect. Creating these songs or things these things is a way for a people to come together regardless of where they're from and work towards a common goal of taking care of our planet and each other. Criticism of global citizenship. Various writers and authors criticize the use and practice of global citizenship. Not all people of the world like the idea of having a global citizenship. For example, Parekh advocates what he calls globally oriented citizenship and states if global citizenship means being a citizen of the world, it is neither practicable or desirable. He argues that global citizenship, defined as an actual membership of a type of worldwide government system, it is impractical and dislocated from one's immediate community. So, uban nga mga tawo kuno is dili ganahan sa idea sa global citizenship. Ang uban is nagtuo nga dili siya practical o dili siya maayo nga mahimong usa ka citizen sa tibuok kalibutan. Pareha ni Parekh, di ba? Na mas gituuhan niya tong globally oriented citizen sa usa ka lugar. Nagtuo siya nga ang mga pagtuon sa atong gipuy-an nga community is labaw pa nga importante kaysa pag-appeal sa usa ka global nga mga gobyerno. And siya nga ang usa ka kalibutan nga gobyerno is nagsilbi sang layo og bureaucratic og hamis sa kultura. Si Michael Bryce is usa ka laing kritiko nga gisubay niya ang kahulugan sa global citizenship. Gipasabot niya nga naay mga tawo nga walay citizenship nga angay mga himuon nga the priorities nga mga gituhan alang sa global citizenship. Because sila gihapon kulang sa mga balaod or katungod. Wala ba to sa idea ni Byers sa global citizenship, siya ang nabalaka kung unsa kani makasuporta sa usa ka kapitalistang sistema nga nagbenepisyo sa unsang pila ka mga tawo. The Rights and Responsibilities of Global Citizenship by Ron Israel, CEO, founder, and director, the Global Citizens Initiative, July 2015. A global citizen is someone who sees themselves as part of an emerging, sustainable world
community and whose actions support the values and practices of that community. Many people today identify with being global citizens as more and more aspects of their lives become globalized. Being global citizen does not mean that you have to give up the other citizenship identities you already have. Your country's citizenship, your allegiance to your local community, religious or ethnic group, like that is being a global citizen just means that you have another layer of identity. And if you take that identity seriously, there are a new set of rights and responsibilities that come with it. So, ang pagka-global citizen nagpasabot nga imo siyang gi-consider nga ang imong kaugalingon is usa ka bahin sa mga usa ka dako nga nagtubo sa community nga nagaamping sa kaugmaon sa kaatong kalibutan. Kini siya is nagsuporta sa mga Kini siya is nagsuporta sa atong every actions nga makatabang sa pagpaglambo sa kalibutan nga mas maayo nato. Ang mga tao is nanginahanglan nga magmahal sa atong mga laing-laing nasod, relihiyon or bisa sa mga ethnic nga groups. Ang pagka-global citizen is usa lang kadugang nga layer sa atong mga kaugalingon. Kung sa ato pa is na didto ang mga planeta. If we seriously taking this ang pagka-global citizens is naatay mga bag-ong mga butang nga kinahanglan natong buhaton og tagaan og balaod. Nani siya mga kanang kinaiya nga mga kinahanglan kanunay naay ikadangop og kagamhanan nga mga responsibilities sa usa ka kalibutan parehas sa pagtabang sa pagsulbad sa global nga mga problema sama sa kahurot og pagbag-ong klima. Global citizenship rights. The rights of global citizens are embedded in the Universal Declaration of Human Rights, first drafted in 1948 after the World War II. The core nature of the Universal Declaration grounded in individual liberty. Equality and equity has remained constant. However, the ways in human rights are applied to change over time, with changes that occur in the political, economic fabric of society. Also rights emerge, for example, digital access rights, LGBT rights, and environmental rights. Some people cite the emergence of new rights and changing political systems as calling forth for the need for an updated Universal Declaration of Human Rights. So, ang mga kagtagtungod sa mga global citizens is naa sa Universal Declaration of Human Rights. Nga mo siya ang unang gidraft on 1948 after the World War II. Ang means ani niya which means that the Universal Declaration is nagpuyo sa usa ka individual nga kagawasan, pagkapareho o katarungan nga nagpabilin nga mga constant. But ang pamaagi sa pagka-aplikar sa mga tawhanong katungod nga nagbag-o sa sulod sa panahon, like sa mga kausaban nga nahitabo sa political, mga economy kahong pagtagad sa katilingban. Og ang mga bag-ong katungod miboto sama sa digital access rights, LGBTQ rights, og environmental rights. And the main purpose, the main problem is mao ang mga kalabutan sa tawhanong katungod, mao ang mga kalisod nga giatubang sa kalibutan sa pagpatuman nato nila. Global citizenship responsibilities. A global citizen living in an emerging world community has moral, ethical, political, and economic responsibilities. These responsibilities include, first, is the responsibility to understand one's own perspective and the perspective of others on global issues. So, this means that as a global citizen, we have our responsibilities to understand the different viewpoints in global issues.
And naani siya daghang mga problem sa kalibutan nga nay mga lain-laing mga angle tungod sa mga kaagi o pagtuo sa mga tao. And it's our job to learn about the things, perspectives, and find ways to solve problems by bringing everyone together. And dili ra sa pag-apil sa usa ka grupo. And next is the responsibility to respect the principle of cultural diversity. So as a global citizen, you have a responsibility to appreciate and respect different cultures. And daghang mga global nga mga problema nga nagikan sa mga lain-laing mga pagtan-aw sa kultura. And each cultures brings an important of ideas o mga sa unsa pagsulbad sa mga issue. And ang importante is ato na silang i-respect og sabton ang mga tradisyon sa tanang kultura. Og pahinumduman ang mga leaders gikan sa mga lain-laing mga kultura nga magtinabangay. In a way of this, atong magamit ang mga kusog sa matag kultura aron makaplag og solusyon og makapundok og usa ka hinugpong mga global nga community. Third is the responsibility to make connections and build relationships with people from other countries and cultures. So, as a global citizen, it's our responsibility to connect and build relationships with people from other countries and cultures. And if we don't do this, well, we all stay in separate groups with limited views on global issues. And so mao to siya, kung dili na to buhaton, magpabilin ta sa mga lain-laing nga mga grupo nga naay mga limits ang pagtan-aw sa global nga mga issue. Maayo lang kay dili ra magkonekta sa global. And daghang lugar nga naay mga tao gikan sa lain-laing mga kagikanan og mga internet nagtanhiyag kanato og higayon nga makikistorya sa mga tao sa tibuok kalibutan. But bisan pag ingana dili ka mulakaw, pwede gihapon nimo pataason ang mga relationship sa mga nasod o kultura. Pinaagi sa makatabang kita sa pagtan-aw ug unsay atong makabuot og makakaplag og solusyon sa mga global problems. Fourth is the responsibility to understand the ways in which the peoples and countries of the world are interconnected and interdependent. So, as a global citizens, we have a responsibility to understand how people and countries around the world are connected and depend on each other. Kinahanglan nga masayod tang tanan ug unsaon ang mga global issues like sa kalikasan, paglapas sa mga tawhanong katungod, kahayag sa kinitaan og migration. It affects sa each peoples sa tibuok kalibutan because ang pagsabot ani is na ang mga connections para magtabang-tabang tang tanan sa paghimo og mga ayong desisyon o magtinabangay sa paglikay sa mga global nga problema. And the fifth is responsibility to understand global issues. It's important to understand the big problems happening in the world because it includes knowing how things like limited resources, unequal distribution of money and power, and conflicts and growing population affect everyone's life. So, importante nga, masabtan na itong dako nga mga problema nga na atubang sa atong kalibutan. Kay kini, mao ni siya ang mga pag-ilaong sa mga butang, like sa mga limit sa mga kagamhanan, di parehas sa mga distribution o kwarta o mga gahom. Ang mga, and also, sa pagpaagyan nila, sa mga isyo, atong mahimo is ang magtinabangay aron makakaplag og solusyon og mahimo natong himuon ang kalibutan nga mas maayo nga lugar sa tanan. And the sixth is responsibility to advocate for greater international
cooperation with other nations. And it's important to encourage more cooperation between countries. Why? Because kung naatay mga global nga issue, kinahanglan jud nga magmugna ta og mga pamaagi sa atong nasod aron makatabang kita sa pag-ubos niini sa mga atong mga nasod. Sa pag-aksyon nato sa usa lang atong suportahan ang mga international nga organization sama sa United Nations aron solusyonan kining mga problema sama sa usa ka grupo. And the seventh is responsibility for advocating for the implementation of international agreements, conventions, treaties related to global issues. It's our responsibility to push our country to follow through on international agreements, conventions, treaties related to global issues. So, kini is nagpasabot nga ang mga nasod dili lang mo perma sa mga kasabutan kundi mutuman usab sa mga kondisyon pinagi sa pagpatuman sa mga tinuod. And the eighth is responsibility for advocating for more effective global equity and justice in each of the value domains of the world community. This is about how people all around the world should work together and make things fair for everyone. And naay mga daghang dako nga mga problema nga naka-affect sa tanan. Like sa paghingpit sa mga nasod sa labaw ka daghang mga kwarta sa mga kagamitan sa mga community. O ang ubang mga lugar nga walay parehas nga pag sa mga enough na mga technology o unsaon ng mga lain-laing nasod nga pagatubang sa mga issue sa immigration. Kinahanglan nga magtinabangay ang mga tao sa tanang mga lugar o pagpaningkamutan nga himuon ang mas tarong o parehas para sa tanan. Pareho kini sa pagsinabtanay o pagtinabangay isip usa ka team aron makabot ang katarungan o pagkatarong aron makabot sa tanan ang maayong kinabuhi. Now, let's proceed to ethical obligations of global citizens. Various writers have the following ideas concerning in the global citizens' ethical obligations. First is from Daisaku Ikeda. A global citizen has the wisdom to perceive the interconnectedness of all life and living. This means that understanding that everything in the world is connected. Parehas sa mga trees nga ni-rely sa sunlight and rains, parehas sa mga animals nga may rely on plants, and parehas sa mga humans nga manginahanglan taog mga things like foods, mga sanina, or friendships. It is like realizing that we are all part of one big family. That is what we call Earth. Next is the courage not to fear or deny difference, but to respect and strive to understand people of different cultures and to grow from encounters with them. Mao ni siya about sa being brave enough to accept and learn from people who are different from us. Dili ta mahadlok sa mga tao nga naa sila'y mga lain-laing mga kultura or mga languages or mga pagtuo. Kay kundi ato na lang kining respetuon o paningkamutan nga masabdan ilang mga pananaw. Parehas lang ni sa pagkaablihan sa paghunahuna og kanang andam nga matun-an sa uban. Bisan pa og dili sila pareho nato. Next is the compassion to maintain an imaginative empathy that reaches beyond one's immediate surroundings and extends to those suffering in distant place. About ni siya sa pag-caring for people that might be suffering in other parts of the world. Kay bisan dili nato ni sila kanang kaila sa personal nga mga tao, kinahanglan gihapon natong mabati nga pag-uban nila og muhatag og tabang sa makaya nato. Pareho lang ka just like for imagine nga kanang kung unsa atong mabati kung kita maoy nasa ilang kahimtang or mga paghimo sa
pag atong makaya or aron paghimo sa ilang kinabuhi nga mas maayo. Thus, a global citizen has the ethical obligation of involvement and activity with the goal of moving towards greater social justice in all dimensions of his life. Being a global citizen kuno, it means realizing that we are all connected, being brave enough to accept and learn from differences, and caring for people everywhere, not just those close to us. And it's not just about understanding these things, it's about actively working towards making the world a fairer and more just place for everyone. So, sa taman sa atong makaya, tabangan dyan na to ang tao. Kay kintahay og sila'y mas kaya, tapos kinaang kinahanglan, sila na po'y mutabang ka na to. And second is from Kwame Anthony Apaya, Professor of Philosophy at Princeton University. If you can prevent something bad from happening at the cost of something less bad, you ought to do it. Kung naa kuno tay mga power nga mapugnan ng usa ka mga daotang panghitabo pinaagi sa pagbuhat sa usa ka butang nga dili kayo daotan, kinahanglan nga buhaton nato ni. Next is people have a right to the satisfaction of their basic needs such as health, food, shelter, and education. Our obligation is to help others to satisfy their needs. So, tanang tao, kinahanglan kuno nga adunay mga kinahanglan aron makabot ang mga maayong kinabuhi. Just like sa ayo sa pagkaon, pagluwas nga lugar nga sa tong gipuy-an og higayon sa pagtuon. Ato ning katungod nga tabangan ang uban nga para makabot nila ang mga butang kung dili nila kini kayang kabuoton sa ilang kaugalingon. And next is, in any event, our highest duties are to those whom we are closest family or friends. The most important kuno sa mga responsibilities is ang mga tao, dili lang jud sa mga close ra nato like families or friends. So kung kaya jud natong mutabang is mutabang ta sa lain even if dili nato ni sila ka ano-ano. And last is according to Janet Keeping, president of Sheldon Chinner Foundation for Ethics and Leadership in Calgary, Alberta, global citizenship has no legal significance at the moment. Perhaps, as such, it never will, but the words often serve as our rallying cry for ethically motivated action on global problems such as the AIDS pandemic. The concept is likely to contribute to call for more onerous obligations in the powerful and fortunate in both international and domestic law. So, according to Janet Keeping, siya ang nagdumala sa Sheldon Chinner Foundation para sa mga ethics nga leadership sa Calgary, Alberta. And wala special nga legal nga tumong ang paghimo sa usa ka global nga mulupyo karon. And further, dili usab sigurado nga aduna siya sa sunod. Apan ang concept sa global citizenship kasagaran nga gigamit aron pukawon ang mga tao sa pagbuhat sa husto nga mga butang sa mga dako nga global nga issue like AIDS. Ang ideas ani is mahimo nga magdala sa daghan nga mga balaod nga magpahimulos sa mga dato o mga makagahom sa mga tao sa pagbahag sa ilang kabtangan nga adto sa mga taong mas kulang tanto sa ilang kagalingon nga nasod o sa tibuok kalibutan. And that would be my part for this report, and thank you. Have a good day, everyone.